Magandang araw sa ating lahat, sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Mayroon po tayong breaking news mula po sa House of Representatives. Alam naman natin na itong si Representative Kiko Barsaga ay mga ilang buwan ito nag-iingay. Tapos kung ano-ano lang yung mga pinagsasabi na hindi naman po nagpa-file ng kaso laban po sa mga sinasabi niyang korupsyon na ginawa po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. At hindi lamang po yan. Ang dami pa niyang idinawit na ang kanyang allegation ay pinopost lang niya sa kanyang social media. Marami po ang mga nakapansin sa katarantaduhan at pagiging taklesa nitong si Representative Kiko Barsaga, na kung saan sabi ng iba, conduct of a unbecoming conduct of a public officials. Kasi isipin mo, mag-aakusa siya pero wala po siyang isinasampa na kaso kahit na isa. Kung baga ginagamit niya ang kanyang social media para po mang-attract ng mga amaw, ng mga taga-suporta ng mga Duterte na madali po mauto. Sapagkat kung ano ang sasabihin ni Kiko Barsaga, sa Diyos nila, pinapaniwalaan nila at sinasanto nila. Kaya nga very tactless itong si Kiko Barsaga, na kahit nga po yung pinsan niya rin o kamag-anak niya rin na kaibigan din natin na vlogger ay pinuna din kung ano po yung katarantaduhan na ginagawa nitong si Kiko Barsaga. So ngayong araw, December 1, 2025, lumabas po ang mainit-init na balita mula po sa House of Representatives na itong si Kiko Barsaga na nagtatawag ng resignation ng ating mahal na Pangulo ay suspendido po sa House of Representatives. Siyempre, hindi lang basta-basta mag-suspended. Dinadaan po yan sa plenary, meron pong mga privilege speech, meron pong pinailan kasi siya ng kaso, no, sa Ethics Committee. So ngayong araw, nagkaroon po ng butuhan. Bago pa man yan, naramdaman na po nitong alingangan na congressman na ito na siya din po ang nagbastos ng kanyang tatay. Kasi yung tatay niya, supporter po ito ni Leni Robredo. Samantalang siya noon, nung hindi pa siya nagpagamit sa iba, maka Marcos ito, no? So, sa butong 249, isipin nyo, 249, 511, inada po ng House of Representatives or ng Kamara ang rekomendasyon ng House Committee on Ethics and Privileges na patawan po ng 60 days suspension si Cavite Representative 4th District Representative Kiko Barsaga. Bakit suspended lang? Dapat tanggalin to sa House of Representatives kasi sa mga ganitong klase, sayang po ang pinapasahod ng taong bayan. Dahil unang-una, nagangaw-ngaw lang naman siya. Paano niya mapanagot sa korupsyon na allegation ang mga inaako sa kanya kung hindi man lang po siya mag-spearhead ng pag-file ng kaso before the Ombudsman, before the Sandigang Bayan, depende sa kung ano po ang kanyang dapat gawin. Ang problema, ang ingay nitong si Kiko Barsaga, sabi nga ng iba may salpik, no? Sabi ng iba may sayad, sabi ng kanyang mga kapartido may something talaga, may mental health issue. So pwede namang pasinungalingan to ni Kiko Barsaga. So imagine mga kamunting tinig, itong si Kiko Barsaga, representative po ito ng 4th District ng Cavite. Sa boto po na 249, siya po ay sinuspended. No? Siya po ay sinuspende ng House of Representatives because nagrekomenda ang House Committee on Ethics and Privileges. Okay? So giit po ng committee report, guilty po. Guilty ang kongresista ng disorderly behavior. Dahil sa kanyang social media post, no? So walang natatanggap, na sahod si Barsaga habang suspendido. Hindi po siya makakatanggap ng sahod habang siya po ay suspendido.
Naintindihan po ninyo? Ano yun eh? 60 days suspension. So, binigyan din po itong kulang-kulang na ito na si Kiko Barsaga na kung saan mula po sa pagiging isang kuting or meow-meow-meow, abay, nagiging red butterfly. Gago talaga. So, binigyan pa po siya ng stern warning na maharap siya sa mabigat na parusa kung mauulit ang naturang disorderly behavior. Pero malamang sa alamang, pag ganitong klase mga karakter, mauulit at mauulit talaga ang katarantaduhan nito. Kasi, tandaan po ninyo mga ginagamit niya ang kanyang social media. So, dahil may discretion sa kanya, House of Representative, inatasan din siyang tanggalin ang ilang mga social media post niya. So, depende po kung ano ang gagawin ni Kiko Barsaga. Kasi sabi niya, ina-accept na daw po wholeheartedly ang decision ng committee, pero i-maintain daw po niya yung kanyang stance na ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ay accountable for his crime. Ang problema, hindi naman po siya nagpa-file ng kaso. Wala namang naniniwala sa kanya. Sino ba naman ang maniniwala? Parang may saltik nga. Disorderly behavior. Congressman ka, ganyan yung galaw mo. Walang problema sa pakikipaglaban mo laban sa korupsyon. Pero yung taong bayan, wag mong lukuhin, wag mong lituhin, wag mong linlangin sa ganyang klasing mga tinatawag na mga propaganda. Dahil magaling ka mag-English, magaling ka salita ng kung ano-ano, tinagpi-tagpi mo, may gumagamit talaga dito sa bata na ito. Kahit papano naman talaga, yung sinasabi nila, tama naman si Kiko Barsaga. Hindi po siya tama. May something po sa kanyang attitude. May something po sa kanyang behavior. Halos lahat na lang akusahan niya. Kulang na lang pati mga aso, mga pusa, akusahan niya. Hindi po ganun ang gusto ng taong bayan. When you wanted a particular person held accountable sa krimen na inyong sinasabi at pinangangalandakan sa taong bayan sa pamamagitan po ng inyong social media account, dapat hindi lang po mere speculations, assumptions. Dapat kailangan gagawa ka ng effort mo para nang sa ganon may mga ebidensya kang ilalabas at yung ebidensya mo wag mong ilagay sa social media, kundi harap kayo sa legal battleground, sa korte. Parang katulad lang yan, parang si Saldico, yaw-yaw ng yaw-yaw sa pamamagitan daw di umano ng kanyang social media sites, nagkakaroon ng slice video in installment. Ngayon tahimik na, wala na. Di ba wala nang kasunod ang video ni Saldico dahil hindi nagtagumpay ang kanilang balak na iupo si Sara Duterte this coming November 30 nung nakaraang November 30, 2025. At yan ang klaro. Kung ako ang mag-analyze, may gumagamit nito kay Kiko Barsaga. Kasi kung walang gumagamit sa kanya, hindi siya magiging ganyan. Wala naman siyang personal knowledge. Palagi lang naman siya nagsasabi. Hindi nga mapatunayan ni Saldico na si Pangulong Bongbong Marcos ang nagsabing i-insert ang 100 million or 100 billion pagkatapos siya ngayon ako sa kanyang presidente. Kaya nga pinatayan siya ng mikropono sa plenary. Kasi nagsalita pa siya, nag-privilege speech pa siya. So habang nag-privilege speech siya, pinatayan. Kasi out of order naman ang mga pinagsasabi. So dapat itong sumasamba kay Kiko Barsaga, mamulat kayo. Yung problema, mga maka-DDS lang naman, di naman lahat. Pero mga iilan lang. Mga konti, mga may sapi lang ang naniniwala nito kay Kiko Barsaga. So, congratulations sa House of Representatives dahil po sa natitingnan nila na mayroon pong merits yung ethics complaint laban po kay Kiko Barsaga. So sa bisa po ng butuhan, 249, 5 and 11, nabigyan po ng
buhay ang rekomendasyon ng House Committee on Ethics and Privileges na patawan po ng 60-day suspension itong si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga. At mayroon pong stern warning na ipinataw sa kanya o ibinigay sa kanya na kapag uulitin niya po ito, ang kanyang mga disorderly behavior, maharap siya sa mas mabigat na parusa. Kaya nga po, nirekomenda po na tanggalin niya ang mga iilan niyang mga post. So dapat ganun. Ay, nako, kay Kiko Barsaga na ito. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Pilipino na nagsasabing tayo po ang bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Salamat po.